Samantala, mahigpit din na tututukan ng mga ordinaryong Pilipino ang paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte. Anila, mahalaga ang pagkakataon na ito para masuri ang mga posibleng may pananagutan sa taong bayan. Ang POV ni Juan, alamin sa sentro ng balita ni Elijah Canlas. Habang binibilang ng mga ordinaryong mamamayan ang bawat barya para mapagkasya ang pang-araw-araw na budget sa gitna ng mataas na bilihin, maririnig sa lansangan ang ugong ng bilyon-bilyong pisong usapin sa nalalapit na impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Sa pagsisimula ng paglilitis sa Senado ngayong araw, nahaharap si Vice President Sara Duterte sa patong-patong na reklamong nahahati sa 4 na articles of impeachment. Ang umano'y maling paggamit ng milyon-milyong confidential funds sa OVP at DepEd, alegasyon ng unexplained wealth at hindi tugmang salin, katiwalian at panunuhol sa mga opisyal ng edukasyon at ang kontrobersyal na pagbabanta sa buhay ng first couple at ni dating House Speaker Martin Romualdez. Para kay Leticia Gabayni, isang fishbowl vendor na 12 taon nang nagbabanat ng buto sa kalsada, lubhang nakagagalit na marinig ang ganito kalaking halaga habang ang maliliit na negosyante gaya niya ay naghihirap. Kaya ang panawagan niya, ang kurakot niya sobra na, malaki na. Dapat tulungan talaga ang mahihirap. Kaso hindi napunta sa kurakot. Halos naman lahat Hindi lang isa. Ikinadismaya rin ng 15 anyos na estudyanteng si Princess ang mga kontrobersyang ito. Bilang bahagi ng kabataan na naghahangad ng transparency, pangarap niya ang isang tapat na pinuno mula sa Department of Education na magtataguyod ng ikauunlad ng kanilang sektor sa halip na madadawit sa isyu ng irregularidad sa procurement at bribery. As a Filipino, na dapat tayong aware kung ano yung mga maling nagawa ni VP Sara. Like, alam natin na yung katiwalian ng nagawa niya bilang isang VP Presidente at kung karapat-dapat ba siya sa posisyon niya. Ano po, matanggap ng mga estudyante yung karapat-dapat po na dapat namin, yung deserve namin. As a student, kailangan namin ng maayos na namumuno sa department po ng education. Sa kabilang banda, inamin naman ng residenteng si Paulina Galang mula sa Barangay Holy Spirit, Quezon City na talamak ang fake news. Kaya nakalilito ng kilalanin kung ano ang katotohanan sa mga mabibigat na akusasyong ibinabato sa bise. Kung ano lang din ang ikakabubuti ng natin, yun lang din po. Kasi siyempre bilang isang Pilipino, mahalaga din sa atin yung peace, peace order, yung ikakaunlad ng bayan. Parang ang dami-dami ng ang dami-dami na hindi nalulutas. Kaya siguro yun ang yung talagang maganda sana ang mamumuno. Ipinapakita lamang ng sitwasyon ang malaking agwat ng marangyang kapangyarihan at seryosong mga paratang sa pamahalaan kumpara sa simpleng hiling ng mga mamamayan para sa mabuting pamamahala. Habang abala ang mga mambabatas sa paghimay ng mga ebidensya at forensics ng bank records, ang mga ordinaryong Pilipino ay patuloy na nagmamasid kung paano masasagot ang araw-araw nilang pasanin na bunga ng katiwalian. Kaya naman, hamon ni Paulina at Leticia sa mga kapwa-botante na maging matalino at pumili ng lider na may malinis na track record at handang lumingap sa mga kapuspalad. Mapagmatsyag, maging matalino sa lahat ng desisyon. Suriin kung sino talaga ang karapat-dapat. Ang mensahe ko ay pumili ng magandang leader. Yung walang kurakot, yung tumulong sa mahihirap, yun lang. Sa pag-usad ng makasaysayang paglilitis sa pangalawang pinakamataas na posisyon sa gobyerno, nakaabang ang buong bansa kung paano lalabas ang katotohanan, pananagutan at katarungan. Elijah Canlas para sa Bayan.